po mga ka-workers, magandang araw po sa inyo. So shout out po sa mga palagi nanonood sa ating YouTube channel. So dito po tayo mga ka-workers, gumawa tayo ng roofing stage extension dito. So ayan, mayroon kaming na-fabricate na poste. So yan, number 4 na GI pipe. Nilagyan namin ng angle bar sa kanyang footing. So ayan po mga ka-workers, ating ilagay dyan. So panoorin na po natin kung ano itong gagawin. So ayan mga ka-workers, ito yung ating na-fabricate na poste na ilagay natin dyan. Ito yung lalagyan natin ng ating rafter po mga ka-workers paglagay natin ng roof. So ayan, mayroon tayong nabutas dyan. So natapos natin pagka-layout. So mayroon na tayong isang pinatayo na pinabricate natin na poste na GI pipe. So ayan po. So ayan. So nakalagay na yun. Gilagyan namin ng gravel. Yan po, angle bar yung aming nilagay ng mating. So inattach lang namin sa GI5. So ayan po mga ka-workers. So nilagyan natin ng shoring. Yan, para maka-assure po tayo na straight yung ating vertical ng ating poste. Yan, hinulugan na natin yan po mga ka-workers. So ayan, kiniklip namin. So binibelt natin yung kanyang poste mga ka-workers para hindi kumikilos. Yan. So fix na yan po mga ka-workers. Dito sa ibaba at dito rin sa itaas. So ayan, naka-fix na yan. So nahinulugan na namin yan po mga ka-workers. So straight talaga yan. So ayan po, panoorin na po natin mga ka-workers. So ito mga ka-workers, yan, mayroon na tayong napatayo din ang isa nating poste. So ayan po mga ka-workers. So bali dalawa na yung ating napatayo. So halo na lang ko lang dyan sa may mating natin. So mayroon pa doon na sinimula ng pagbutas ng lupa doon. At saka dito, mayroon pang isa dito. So bali apat tong poste yung ating gawin ngayon po mga ka-workers. So ito, mayroon pang dalawa na naiwan. So yan, atin lang pinapabricate yung ating mating. So ina-attach na po natin yung mating sa ating poste. So ayan, so angle bar ang ating ginagamit mga ka-workers. Yan, matibay pa naman po ito mga ka-workers. So ayan po. So itong mga poste ay pinturahan natin ng epoxy primer. Yan, para hindi na kalawangin po mga ka-workers. So ayan, bali ito yung mga polycarbonate dati ay tanggalin natin, babaklasin natin to. Yan. Kasi nasa itaas na yung ating roof na ating gawin ngayon po mga ka-workers. So ayan. So patuloy lang po kayo magsubaybay po mga ka-workers. Mayroon tayong matutunan dito. So ayan po mga ka-workers. So ito yung na aming nabuhusan na. So yung isa na naman yung buhusan natin. So nasimula na namin paghalo para ilagay natin dito mga ka-workers. So ayan. So mayroon ng yan, na-fix na namin. So naka-built in na rin namin yung aming poste para hindi kumakalog yung ating poste. Yan, so naka-fix na yan. So straight na yan po mga ka-workers, kasi hinulugan natin po mga ka-workers ng kanyang vertical. So pati yung sukat nya doon, so bali dyan ang crafter natin yan, i-attach natin doon sa kanyang dati na may poste. So pati rin doon mga ka-workers. So ayan po, patuloy lang po tayo mga ka-workers. So ayan, nilagyan natin ng tubig mga ka-workers para hindi ma-absorb yung halo natin, hindi madaling matuyo. So ayan po mga ka-workers, para dahan-dahan yung tumuyo yung ating halo. So ayan, lagyan na natin ng halo mga ka-workers. So ayan. So yan, natapos na pagbuhos natin po mga ka-workers. So mayroon na tayong dalawang poste.
So ayan, malapit na rin natin lagyan ng poste dyan. So dito nagpabrikit tayo ng beam, steel beam. So ayan, pabrikit tayo ng steel beam para pagtapos natin na pagfabricate, ating ilagay natin dyan sa itaas. So ayan po mga ka-workers. So medyo matagal-tagalan pa to mga ka-workers. So ito yung ginawa natin na extension ng rope sa ating stage. Yan po mga ka-workers. So ito mga ka-workers, ikabit na natin yung ating beam. So napatayo na natin yung ating poste. So ayan yung isa, atin ang nakabit yung ating steel beam dyan sa ating poste. So yan. Kabit natin, attach natin dito sa kanyang dati na poste po mga ka-workers. So ayan po. So ating ikabit ito. So ito mga ka-workers, ating ginuhitan para isalpak natin yung ating steel beam dito. So ayan, ating kinatingan ng grinder. So gamit ang cutting desk. Yan. So isalpak natin yung angle bar natin dyan na 1/4 yung kanyang thickness po mga ka-workers. So ayan, meron ng mga guhit. Yan. At saka dito sa itaas ay 25 cm lang po to yung aming pinapabricate na steel beam. So ayan, pati sa dito sa may kanyang top, dito natin ilagay yung ating rafter patungo doon sa kabila nating poste. So ayan po mga ka-workers, panoorin na po natin. So ayan, natapos na natin yung pag cutting ng ating poste po mga ka-workers. So ayan, nakating na natin yung ating GI pipe para pag salpak na lang ang kulang dito ng ating rafter at saka yung beam natin. So ayan po mga ka-workers. So ayan, dito natin isalpak yung ating steel beam. So ayan po. So nandun sa kabila yung kanyang kabila na dulo sa ating steel beam. So ayan po, isalpak na natin po mga ka-workers. So ayan, ikabit na natin yung ating steel beam natin po mga ka-workers. So dito natin ikinabit sa ating kinakating kanina. So ayan po mga ka-workers, yan, pinasalpak natin yung ating angle bar para mas matibay po mga ka-workers. Yan. So ito, nakadikit yung kanyang ating vertical ng ating steel beam. So ayan po, nakasalpak yan mga ka-workers. So ayan, kitang-kita nyo naman po. So i-weldingin lang natin dito po mga ka-workers. Yan, lahat ng mga nakadikit sa ating pipe ay ating i-welding para matibay. So ayan po mga ka-workers. So manood lang po tayo po mga ka-workers. So ito mga ka-workers, mayroon tayo na pabrikit na rafter. Ito yung rafter natin. So yan, ito yung nasa dulo, yan sa tuktok na lagyan natin ng bubong po mga ka-workers. So ito yung ilagay natin dun sa ating poste. So ayan po. So dito yung ating lagyan ng ating ng ridge. Yan. So pati dito isa. Ito yung ating idugtong natin po mga ka-workers. Ito yung rafter natin sa kabila. So pinapabricate natin. So doon natin sa taas natin i-fix sila mga ka-workers. So ayan. So
ito yung aming sundin. Ito yung ipapattern namin kasi tatlo yung ating gawin po mga ka-workers. Yan, tatlong rafter. So, bago natin ikabit ay gawin muna natin tong pattern para magpabrikit tayo ng isa. So, ayan po mga ka-workers. So, ito mga ka-workers, nalagay na natin yung ating tatlong rafter. So, ayan, kulang pa dito yung isa nating poste. So, ayan, ito lang yung naming inuna mga ka-workers. So, nilagyan na rin namin ng si Parlins. So, ayan po. So, maganda yung color of yung ilagay mga ka-workers. Kasi diretso yung pagsukat natin kasi long span yung color of. Pero kung GI naman yung ating ilagay dito, yung GI roof, ay dapat nating sukatin yung GI roof kung ano ang ating ilagay dapat nasukat dito para may tama natin yung gap ng ating si parlins. So ayan po mga ka-workers. So ayan, nalagay na natin. So wag lang po kayong magsawa na magsubaybay sa ating YouTube channel po mga ka-workers. So ayan po. So ayan mga ka-workers, inakyat namin yung ang aming ikabit na GI rope. So ang sukat pala niyan ay 12 feet. So ayan, partition namin yung mga si parlins doon dyan. So yun talaga yung dapat natin sukatin yung ating GI rope kung ilan ang sukat para ma-divide natin yung mga gap ng ating si parlins po mga ka-workers. So ayan, so itong trabaho namin dito ay nagbabadali kami mga ka-workers kasi mayroon pang mga nangailangan po. Yan, nag-contact sa atin po mga ka-workers. So yan, prioritize lang po ang gawin natin po mga ka-workers. Kung sino yung mauna, yun natin ang ating uunahin. So thanks God sa mga biyayang ibinigay niya sa amin. So salamat po mga ka-workers. So ayan, malapit na kaming matapos mga ka-workers. So ayan, ilang piraso na lang yung aming ikabit na dalawang piraso na lang yung ikabit namin na GI natin na rope, yung corrugated rope natin po mga ka-workers. So pwede na pinturahan dito sa itaas po mga ka-workers. Yan. So ayan po mga ka-workers. So ayan, ito yung nasa ilalim po mga ka-workers. So bali yung GI rope natin yung nakabit natin is 40 pieces na 12 feet na GI rope. So ayan, thank you for watching and God bless you all.